Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Kuya Kevin ng Nabotas. Ako po ang naatasan na magsalita ngayong araw para sa ating daily devotion na ang topic ay Word of Encouragement. Po, bago po tayo magsimula ay manalangin po tayo. Yes Lord, thank you po sa muli na pagpapala na ako po yung makapagsalita, O Lord. At ganun din po ay ma-share ko po sa kanila ang ginawa nyo sa buhay ko. Kayo rin po ang magbigay uh, ng kalakasan at katalinuhan sa amin, O Lord, para itong i-share po namin, O Lord, ay, ay hindi lang uh, mapakinggan, O Lord, kundi magamit din po namin at ma-encourage din po sila na magamit rin po nila at matutunan po sa araw-araw nilang pamumuhay, sa trabaho, sa opisina, sa school at kung saan man po sila nandoon. Lord, kayo po magtago sa akin, O Lord, sa inyong likuran upang kayo po makita at hindi po ako. Sa our prayer, O Lord, Jesus' mighty name, Amen. So, ayun na nga po sa ngayong araw. So, magkikwento po ako sa isa sa mga naranasan ko sa ministry sa Lord. Siguro past hindi po ako nagkakamali mga past 10 or 8 years ago, may kinondak po akong ministry sa Cavite. So, yung ministry po na yun ay binigay sa akin ng Lord through through dreams na wala talaga akong kakilala doon, wala akong kilalang sino man na basta ang sabi ng Lord is bumuo ka ng team, tapos after ng ilang panahon is pupunta kami doon at magpapa-team building, i-share yung word of God, i-share yung pangalan niya at kung ano pa man ang gusto niyang gawin sa mga kabataan na yun. So ayun to cut the story, 3 months siyang college po kasi ako noon. Nagkaroon ako ng dalawang kaklase. Then nakabuo kami ng isang team na which is yung iba ay students, na dalawang student, tapos nagkaroon ako ng friend na pastor, then yung mga friends niya is nakumpleto yung team na gustong mangyari ng Lord. Then nung nangyari po yun is nag-fasting po kami, prayer fasting po kami for 2 months para sa mangyayari na yun, hanggang sa dumating na yung word ng Lord kung saang church, sino yung mga kabataan, anong araw. Then dumating na yung week na na pupunta kami doon. So the day before, Friday night is pumunta ako ng church with my 2 friends na para magkaroon ng settle down sa gawain, last na meeting. Tapos sa isang iglap, lahat ng worker na ililid ko that time, pati yung pastor, pati yung mga kapatiran, nagkaroon ng emergency. As in lahat, kaming 3 lang yung natira. Then that day is ang i-share ko po dito is kahit anong mangyari, let's hold on what God want you to do. Huwag tayo ma-discourage sa mga possible na mangyari or struggles na mangyari sa ministry o sa buhay natin. So ayun nga po na nawalan po ako ng ng mga workers. So nag-uusap-usap kami magtatlong magkakaibigan sa noon sa Malabon. Sa Robinson po yata yun, kung tama po yung or Pure Gold yung mall. Nag-usap-usap kami doon, may parang 7-Eleven doon, mini stop po yata yun. Then madaling araw na po kasi yun, inabot na kami madaling araw sa pag-uusap kasi naka-ready na po yung gawain sa Cavite at kami na lang yung inaantay. So babiyahe dapat kami nung gabi na yun para pagka Sabado ng umaga gagawin yung event. Then doon po gagawin yung sa buong araw na yun gagawin yung pinapagawa ng Lord. Ayun
nag-uusap-usap kami kung sino pwedeng itap, anong gagawin, anong events. Then may nag-message po sa akin that time. Sabi niya, punta kayo dito sa church. Then punta kami doon. Yung message po sa akin is sa ito, sa naging mentor ko. Then that time, kwento namin sa kanya ano nangyari, nawalan kami ng kasamang doon na na manggagawa. So as in nag-crumble lahat ng plano. So pumunta kami doon. Then yung pagpunta namin sa church nga at nakwento namin doon sa leader na yun, sabi daw ng Lord sa kanya is mag-pray kami. Ang nangyari po sa prayer po na yun ay naging sobrang tindi po. Kasi po naging po siya, naging soaking po siya. Naging parang soaking po siya at hindi po siya nang hinto until 4 a.m. in the morning na babiyahe na kami. So yun lang po yun na as in wala po kami naging pahinga noon. Kasi from 12 a.m. to 4 a.m. yung presensya ng Lord binubuhos niya hanggang 4 a.m. Tapos nung nangyari yun is yung dalawang kaibigan na kasama is niready ng Lord, niready niya ako. And then naramdaman namin yung pagbuhos ng nung anointing niya. Then gising kami sa umaga, instruction pa rin ng Lord. Sige lang go ka, punta kayo sa Cavite. So punta kami, sunod kami kahit alam namin na pero deep in our hearts na nahihiya kami sa Lord kasi yung plano na nabuo within 2 months biglang nag-crumble kasi nga wala nang ang workers. So that time kasi ang kailangan yung workers at least 15 professional na manggagawa. So dahil nagkaroon nga sila ng emergencies, gumuho lahat. So after nun is nung pumunta kami dun sa building na sasakyan namin, that time is 5 a.m. po yata. Pumunta kami ng 5 a.m. Then pagdating namin ng 5 a.m., habang nag-aantay kami ng sasakyan hanggang sa nakarating kami sa PNR, pagdating po dun sa PNR, isa-isa nang sumasagot si Lord sa panalangin. Na kasi ang prayer po namin nun, Lord, kailangan namin ng extra worker, hindi po namin kakakayanin to ng kami lang. Tapos nung nandun na kami sa PNR, nag-aantay kami ng first trip, nung nag-aantay kami doon, is nagsisend na nga si Lord ng mga worker na may binigay na si Lord na pastor, na mga kabataan. Unti-unti niya pong pinapakita sa amin na kaya niyang bumuo ng team na nasira. So, yung pastor na kausap ko that time, na nagulat kami, nandoon na rin siya, kinausap niya ako. Tapos pati nagkaroon ng ibang kabataan na hindi naman part ng team, is nagsisend si Lord talaga hanggang sa dumating po kami sa GMA noon, sa GMA Cavite, na yung place po doon is may dumarating na may nakasasakyan na, may tas may mga umahabol ng worker galing sa iba't ibang part ng lugar ng Manila na hindi naman yung team na binuo namin. So iba-iba. So that teams is mga naging hanggang sa tukat po naging yung team po na yun na nagkaroon ng 3 pastor, nagkaroon ng mga professors, nagkaroon ng kabataan, na as in nagkaroon po siya ng galing po sa iba't ibang generation. So yun nung pagkatapos ng araw na yon na hindi na namin inisip ko ano yung dapat sa pangyayari na yun, nag-thank you kami 3 sa Lord kasi nagsisend siya ng worker na hindi namin as in talaga ka-close itong mga worker na ito. Pero siya mismo yung bumuo ng team at in-explain lang namin sa kanila kung ano yung dapat gawin. Tapos yun po yung nangyari. Natapos po yung isang buong araw at yung team building na nangyari sa isang church building sa basement hanggang sa nagkaroon ng umaapaw na pananampalataya at anointing na nangyari doon. Nagkaroon ng kagalingan. Pinakita ni Lord yung mga himala niya sa during that team building. At may kita mo na halos lahat ng kabataan o lahat ng 90% ng kabataan doon is nakita mo na
na nagmamanifest sa Lord at nagmamanifest yung presensya niya, na kinakausap niya yung mga kabataan na yun, at pinakita niya na ginamit niya lang talaga kami na instrumento para sa mga kabataan na yun. So, ang message ko po today sa atin is huwag po tayong tumingin sa struggles na nangyayari sa buhay po natin, or huwag po tayong tumingin sa mga tao o kahit minsan sa kapwa nating kapatiran, kasi kung dun po tayo tututok, meron po talagang disappointments na nangyayari. So, madidisappoint ka hanggang sa yung ministry is hindi mo na masusunod, hindi mo na magagawa. Tulad nga po nung ginawa po namin, ang ginawa lang po talaga namin noon is wala na po kami magagawa kasi emergencies, hindi po kami pwedeng magkaroon ng sama ng loob, hindi po kami pwedeng humindi sa kanila kasi halos po lahat ng tao na binuo namin before is nagkaroon ng emergency, at hindi kami pwedeng magsabi na i-cancel yung gawain kasi naka-ready na yung mga tao sa Cavite. Tapos yung sa part namin nagkaroon ng emergency. So sa end namin nagkaroon ng pagsubok. So kami mga facilitators noon, kaming 3 na lang na natira, na nag-usap noon is bahala na si Lord, kung ano man mangyayari, tuloy tayo. So nung nangyari yun, talagang ang encouragement at natutunan ko sa ministry, na kahit anong mangyari, may mag-back out man sa ministry, sa event na gagawin o sa buhay natin, isa sa mga natutunan ko dun is huwag kang titingin sa kundi dun sa leadership, na wag na natin silang i-idolize o anong gagawin. Tingin tayo parati sa Lord. Kasi minsan si Lord din talaga hinahayaan niyang mangyari yung bagay na yon para matuto tayo na sa kanya lang kumapit. So, yun yung that time nga naghanap pa kami na ng tao na itatap namin para mabuo yung team Pero nawalan na kami ng hope nun So, kami na yung gusto namin bumuo. Pero that time na pinarealize sa amin ng Lord na yung mga tao na gusto namin itap is wala talaga. Siya lang ang makakasagot nung possible na mangyayari, at sa mga worker na kailangan namin is ang prayer lang po talaga namin, Lord, kayo na po ang bahala, susunod po kami. So yun din po ang gusto ko na ma-share sa ating lahat, na ano man ang pangyayari sa buhay natin, ano man yung pangyayari sa ministry, ano man sa pangyayari sa offices, sa schools, wag tayong mag-focus kung meron man tayong pangarap para sa Lord. Wag tayong mag-focus na sa mga kasama natin na nagiging strength natin sila, kundi mag-focus tayo na si Lord, para sa Lord yung ginagawa natin. So ayun po hindi ko po minamasama yung mga kapatiran natin or something. They are blessing to us through God. Pero minsan pag nag-overwhelm po tayo na magiging sobra na yung tingin natin sa kanila, ginagawa po ng Lord, inaalaw ng Lord na alisin muna sila pansamantala para matuto tayo na ang focus lang natin ay si Lord, na kay Lord lang dapat tayo umasa, na hindi tayo parating andyan naman si leader ko, andyan naman si pastora, andyan naman si mentor, andyan naman si pastor. So minsan inaalaw ng Lord na minsan is ginagamit sila sa ibang ministry, or ginagamit sila or may nagkakaroon ng sitwasyon sa buhay nila para matuto tayo na tumayo, at yung bagay na yon is makita natin na si Lord at si Lord lang, na kahit anong mangyari, si Lord lang dapat ang kinakapitan natin. Ang gusto ko pong i-share at iwan sa inyong lahat ay unang-una is matuto po tayo na kahit anong mangyari is magtiwala lang tayo sa Lord. Pangalawa, kung may ganong sitwasyon sa buhay natin, wag pong sumama ang loob natin sa mga tao na nawala sa work or sa ministry o sa gawain natin para sa Lord. Wag pong sumama ang loob natin kasi may mga battle din po sila na kinakaharap, o may mga ino-overcome din sila. At inaalaw ng Lord yun para matuto tayo at matuto din sila sa buhay natin. So wag
tayong sumama ang loob sa kanila. So, pangatlo po is yung humility na na matuto tayong matuto sa sitwasyon or sa sinasabi ng iba or sa sinasabi mismo ng Lord. Wag yung minsan kasi hard-headed tayo na magiging matigas pa yung ulo natin kasi tingin mo ito yung side mo na to. So dahil doon, yun yung tingin mo, sumasama yung loob mo sa sa kapwa kapatiran, sumasama yung loob mo sa kapwa mo pastor, sumasama yung loob mo sa kaibigan mo or sa kapwa mo leaders. Pero pero pag natutunan po natin nagpakumbaba at sumunod sa Lord, na kahit anong mangyari, ang heart mo ay sundin ang pinag-uutos ng Lord, kahit mag-isa ka na lang sa gawain na yon na sumusunod, sunod lang po tayo. Dahil si Lord, alam niya lahat na nangyayari sa buhay natin at hindi siya papayag na walang mag-work sa ministry niya at may ipapalit siya, at kundi man po ipapalit, dodoblehin niya lalo ang pananampalataya na binigay niya sa iyo. O dahil doon sa pagsubok na yon, mas lalo tayong napapalapit sa Lord. So ayun lang naman po ang aking gustong i-share today, na kahit anong mangyari, kapit lang po tayo sa Lord, matuto po tayo na tumingin lang sa Lord. At wag po tayong masyadong, minsan kasi nagiging idolize na natin yung mga pastors, leaders po natin, kaya minsan inaalaw po na minsan i-ship sila sa ibang lugar o sa ibang desisyon para para matuto din po tayo na ang ino-honor talaga natin si Lord, at pang glory ang parati at ang tinitingnan lang natin dapat parati ay si Lord at para sa Kanya. Nulit ko po, hindi ko po minamasama ang ating mga leaders at pastors. Sila po ang kaloob po sila ng Diyos sa atin para tayo po ay lumago. Pero ang in-explain ko po ay wag po tayong mag-idolize ng kahit sino leaders po. Ayun encourage ko po sa inyo lahat na kahit anong mangyari, patuloy lang po tayong sumunod. At kung ikaw man ay nag-iisa na lang ngayon sa ministry mo na inaahon, maniwala ka sa akin, kapatid, na si Lord hindi siya bingi. Magpapadala at magpapadalo siya ng worker para tulungan ka. At kung church man ang tinatayo mo ngayon, kung ito man ay umaharap sa mga pagsubok, hindi ka nag-iisa. Magsisend siya ng kapwa manggagawa para tulungan ka. So, I don't know kung para kanino po yung word na yon, pero it's for the elder. So, ayun maraming salamat po muli sa Lord na binigyan niya ako ng chance para makapag-share po sa ating lahat. Yun po, thank you po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, this evening, O Lord, kayo pong gumabay sa amin, O Lord, na tulad ng pina-experience po sa akin, O Lord, yung heart po dapat ng isang Kristiyano, O Lord, ay nakapokus lang sa inyo at patuloy na humawak sa commitment o sa covenant sa inyo, O Lord, na kahit anong mangyaring pagsubok at napagdaanan, kayo lang ang panghawakan at huwag pong sumama ang loob sa leadership na meron sila. At ano man ang mangyari ay focus sa inyo at sa gawain nyo, sa gawain sa kingdom na mapangiti po kayo, na mag-glorify po kayo, Lord. Sa lahat po na nakikinig ngayong gabi, O Lord, kayo po mag-bless sa kanila at mag-encourage po sa kanila na yung heart po nila, O Lord, ay hindi maging matigas, O Lord, kundi i-surrender po sa inyo, O Lord, at maging focus po ang tingin sa inyo, O Lord. Ganun po sa mga tao, O Lord, na kailangan po ng kagalingan emosyonal ngayon, O Lord, ay kayo po magpagaling sa kanila, O Lord. At kung sila man po ay nagkaroon ng leader na hindi maganda sa kanilang paningin, wag po silang sumamaan loob, O Lord, kundi ipag-pray po nila yung leader na yun, O Lord. And I pray also, O Lord, sa mga kapatiran po naming may sakit, O Lord, at may mga dinadamdam, O Lord, sa emosyon, sa physical pain po, Lord, sa matres, O Lord, sa isip, O Lord. Meron po kaming kapatiran na may dinadaing ngayon sa kanyang puso, O Lord, sa kanyang emotional, O Lord, kayo po mapagaling sa kanya, O Lord. Marami po kaming kapatiran na elders ngayon, O Lord, na nagkakasakit dahil sa panahon, O Lord.
Kayo rin po magpagaling sa kanila at kayo po ang patuloy na sumuporta sa aming mga pastor, kagalingan, kalakasan, financial din po, O Lord. And ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, all in the body of Christ, O Lord. Kayo pong patuloy na gumabay sa amin, magpagaling sa amin, emotional man o spiritual, O Lord. Magpalakas sa amin, kayo pong patuloy na magturo at maggabay sa amin sa mga ino-overcome namin sa aming buhay, O Lord. Kayo rin po ang bahala sa bansang Pilipinas, O Lord, na may ino-overcome din po ngayon, O Lord. This I pray, O Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Ayun po, thank you po sa ating lahat. Ayun lang po ang aking i-share.